Mga bro, nakakuha tayo ng balita tungkol sa pagkakansela ng 115,000 units ng body armor at helmet para sa Philippine Army. Medyo nakakagulat ito, pero may dahilan kung bakit nagdesisyon ang Department of National Defense, DND, at ang Philippine Army na itigil muna ang project na ito. Parang may koneksyon ito sa pagpasa ng batas para buhayin muli ang Self-Reliance Defense Posture, SRDP, program. Malupit diba? Ayon sa sources, mukhang willing maghintay ang DND at pasa acquisition ng helmets at body armor para bigyan daan ang SRDP program na maging batas. Inaasahan nila na kapag naisabatas ito, magiging oportunidad ito para sa mga local at foreign manufacturers na mag-invest sa Pilipinas at magtayo ng mga pasilidad para sa paggawa ng PPE tulad ng helmets at body armor. Kumbaga, long-term solution ito para maging mas independent tayo sa mga military supplies natin. Alam nyo bang ang India's MKU Limited ang pinakamalaking supplier ng body armor at helmet para sa Philippine Army? Pero eto, mukhang wala silang interes na magtayo ng production facility sa Pilipinas. Medyo nakakabahala, pero mukhang mapipilitin silang magbago ng isip dahil sa SRDP. Sa programang ito, malamang na kailangan nilang maghanap ng local partner o magtayo na rin ng sarili nilang pabrika dito para makakomply sa bagong batas. Isa pang magandang balita mga bro, ay dahil sa SRDP, magkakaroon ng pagkakataon ng mga lokal na kumpanya na mag-supply ng PPEs para sa AFP. Hindi kasi biro ang maintenance ng PPEs, kailangan silang palitan regularly dahil sa wear and tear at iba pang mga dahilan. Para naman sa pondo, huwag mag-alala, kasi ang helmet at body armor project ay magkakaroon ng sariling funding. Ang 10 billion pesos unprogrammed allocation sa 2024 ay nailaan na sa dalawang malalaking Horizon 3 projects, na hindi pa na-medrop sa ngayon. Pero abang-abang na lang tayo mga bro, dahil siguradong malupit ang mga ito.